from His glory, ever living story, my God and Savior King, and Jesus was His name. Born in a manger, to His own a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love Him, how I adore Him, my breath, my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. What condescension, bringing us redemption, that in the dead of night not one faint hope in sight, God's gracious tender laid aside His splendor, stooping to woo, to win, to save my soul. Oh, how I love Him, how I adore Him, my breath, my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Without reluctance, flesh and blood His substance, He took the form of man, revealed the hidden plan. Oh, glorious mystery, sacrifice of Calvary,
Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah! Praise you, Lord. Hallelujah. Let us worship Him. There is no higher calling than to give honor and glory to our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise you, Lord. Down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. Listen, Father. Down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship you. Hindi pa natin minsan, down at your feet, Lord. Down at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. Oh, I live to worship you. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. Amen. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship you. I'm amazed at your glory, embraced by your mercy, oh Lord. I live to worship you. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Purihin natin Panginoon. Amen. Praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy sa gawain natin Panginoon ngayong gabi, tayo muna po ay manalangin sa Kanya. Praise God. At
Natawagan ko si Brother Carlos para pangunahan tayo sa ating opening prayer, Brother Carlos. Praise the Lord. Iyoko natin mga ulo mga kapatid na Lord, purihin ka pa yung Lord God, kitaas-taas ang pangalan mo pa Lord God. Lord, dito po kami Panginoon Lord God, sa inyong harapan pa Lord God, nagkatipon-tipon pa Lord God, sa gabing ito pa Lord God, upang sambayin ang iyong matamis na pangalan pa Lord God. Lord, i-bless niyo po ang bawat isa pa Lord God, ang kanilang mga ini-expect pa Lord God, bigyan niyo po pa Lord God, and Lord, yung mga tatay sa harap pa Lord God, babagay sa inyong salita pa Lord God, inyo rin pong i-bless pa Lord God upang maintindihan namin pa Lord God, Jesus Lord. Panginoon, pati rin po sa mga kapatid na papunta pa lang pa Lord God, inyo po silang gabayan pa Lord God, na ligtas pa Lord God. Lalo na rin po sa mga kapatid namin na nanonood through live streaming pa Lord God, inyo rin po silang i-bless pa Lord God. Lord, patuloy na kaming gabayan pa Lord God, sa gabayan ito pa Lord God. Binabalik po rin papuri pa salamat sa inyong matamis na pangalan. Just pray. Amen. 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 Again, palapakan natin ang Panginoon ngayong gabi. Praise the Lord. At awitan natin ang Panginoon, when the redeemed are gathering in. Praise the Lord. Praise the Lord. Listen. Oh, I am thinking of a rapture in our blessed home on high, when the redeemed are gathering in. Oh, well, beautiful on that in the sky, when the redeemed are gathering in. Oh, when the redeemed are gathering in. Oh, was like snow and free. Oh, I will shout and I will sing when the redeemed are gathering. Oh, there'll be a great procession over on the seat of gold when the redeemed are gathering. What music, oh what singing, oh that city will be rolled. Oh, when the redeemed are gathering in, are gathering in. Oh, when the redeemed are gathering in. Oh, once like snow and people more sing. Oh, I will shout, oh I will sing. Oh, when the redeemed are gathering in. Oh, saints will sing redemption story with their voices and strong when the redeemed are gathering in. Oh, amen. For they cannot join the song. Oh, when the redeemed gathering in. Oh, when the redeemed are gathering in. Oh, was like snow and free sin. Oh, I will shout. Oh, I will sing. Amen. When the redeemed are gathering in. Then the Savior will give order to prepare a banquet for when the redeemed are gathering in.
when the reading, come on, our gathering, our gathering. Oh, when the reading, our gathering, oh, was like snow and free from all sin. Oh, I will shout and I will sing. Oh, when the reading, our gathering is. Sing it once again. Oh, when the reading was like snow and free from all sin. Oh, I will shout and I will sing when the reading, our gathering is. Oh, I will shout and I will sing when the reading, our gathering is. Amen. Praise the Lord. Say, praise the Lord. Hallelujah. When I see the blood, shall we sing? When I see the blood, praise the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Patuloy natin purihin ang Panginoon. Praise God. The Redeemer died on the cross, died for the sinner, paid all his due. Sprinkle your soul with the blood of the Lamb. I will pass over you. When I see the blood, see the blood. Pass over you, chiefest of sinners, Jesus will save. All he has promised that he will do. Wash in the fountain, open for sin. I will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, amen. When I see the blood, oh, I will pass over you. Judgment is coming
Lord. Hallelujah. Amen. Pwede na po tayo makupo lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Shalom sa bawat sa atin. Amen. So, we're so glad tonight na nagkaroon po tayo ng ating pong gawain ngayong gabi. Ito'y bagay na talagang pinananabikan ko rin. Magkaroon tayo ng midweek service na may physical gathering po tayo. So, salamat po sa mga kapatiran na narito ngayon na naglaan ng inyong oras. Alam ko na hindi sayang ang gabi na ito para sa ating lahat. Amen? Praise the Lord. Alam ko na may pagpapala po na nag-aantay sa atin. Kapag meron po tayong ginagawang sacrifice para sa Panginoon, ang Diyos po ang siyang patuloy na nagpapala po sa atin. So, sa mga kapatiran na hindi natin kasama ngayon at nanonood sila, magandang gabi pa rin sa inyong lahat at naway pagpalain kayo lahat ng mga saan man kayo naroon ngayon at kung kayo nanonood ay ang Diyos na po ang siyang bahala magpala po sa ating lahat. Praise the Lord. Sino po sa atin ang nais na magandog ng awit? Praise the Lord. Amen. Praise God. Yung mga always ready dyan. Praise God. Amen. Brother Gohan. Okay. Palagpagan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Sige. When I'm feeling afraid, full of uncertainty, when the plans that I've made all fall apart, when the future's unclear, and all that I can do is wait. But there is a promise echoing in my heart that He will be faithful to the end. He will provide time and time again. He will be faithful, so faithful to the
mercy I don't deserve. There's forgiveness that endless for me. Oh, what a blessed that assurance to know how deeply I'm loved. And I'm always reminded that He will all I need. He will be faithful to the end. He will provide time and time again. He will be faithful, so faithful to the end. And He will be there when all else fades. His love is stronger than my pain. He will be faithful, faithful to the end. That He will be faithful to the end. He will provide time and time again. He will be faithful, so faithful to the end. He will be there when all else fades. His love is stronger than my pain. He will be faithful, faithful to the end. He will be faithful, faithful to the end. God to be glory po. Amen. Praise the Lord. Amen. Ayan, tayong lahat tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Tayo umawit muna sa Panginoon bago tayo pupunta sa preaching of the Word of God. Amen. Awitin natin yung sa biyaya mo. Sing the chorus, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sa biyaya mo, magpapatuloy ako. Di sariling lakas, kundi sa pag-ibig mong wagas sa iyong salita. Magtitiwala ako, yamang nalalaman ko, ang buhay ko'y hawak mo. Hanggang wakas dahil sa biyaya mo. Saan pa mga kapatid? Sa biyaya mo, magpapatuloy ako.
dahil sa biyaya mo. Amen. Praise the Lord. Salamat sa biyaya ng ating Panginoon. At sa gabing ito, habang tayo lahat ay nakatayo, basahin na natin ang ating scripture. Brother Carlos, kung may mga prayer request, kung sakali, kung may mga magbigay ng prayer request nila, ay paki-take note na lang at panalangin natin mamaya pagkatapos ng ating gawain. Sa mga kapatiran na o sino man na nanonood ngayon, ay ina-encourage ko po kayo na banggit ng mga prayer request. Just write in the comment section and write your prayer request. Then sasama po natin mamaya yan sa ating pagtatapos ng ating gawain. Okay. Amen. Okay. Tayo muna manalangin lahat. Muli, minsan pa, yuko natin ang ating mga ulo, manalangin tayo sa ating Panginoon. Aming Diyos na mapagpala, maraming salamat muli, Panginoon, sa gabing ito. Salamat sa biyaya mo, Panginoon, na kami po ay narito at makatayo sa iyong presensya at magtipon-tipon, Panginoon, sa ilalim ng iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo po kaming samahan ngayong gabi at sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo po ang siyang patuloy na magpala at magbukas ng aming mga puso at pangunawa at naway, Lord, ma-reveal ka muli sa aming kalagitnaan. Hiling namin, Panginoon, na ang tagapagturo, ang banal na Espiritu, ay samahan kami upang sa ganoon maunawaan namin ang mga salitang amin pong pag-aaralan. Without the unction of the Holy Spirit, Lord, we could not comprehend your word. But we believe, God, that your presence is here. You said, Lord, that 2 or 3 are gathered in your name. You are in the midst of them. And so, God, we believe, Lord, that you will guide us, Lord, and you will, Lord, help us, Lord, to understand your word. I pray, God, na kayo ang siyang magpala at manguna, Lord, sa inyong malit na lingkod. Habang ko pinangungusap ng mga salita, kayo, Panginoon, ang siyang magbigay ng inspirasyon at pangunawa din po, Panginoon, sa inyong malit na lingkod. Pagpalaan niyo po ang mga salitang ito, ang paksa namin na aming pag-aaralan ngayong gabi. Naway ito'y magbigay patuloy ng kalakasan, patuloy na kaliwanagan, Panginoon, sa aming pong paglalakbay tungo sa iyong kaharian, tungo sa kasakdalan. Salamat, Ama. We give you all the praise and glory sa pangalan namin, Panginoong Jesus Kristo. Amen and amen. Acts chapter 13, verse 48. Ang paksa na pag-aaralan natin ngayong gabi ay tumutuon sa tinatawag po nating pagtatalaga ng Diyos, na lahat tayo ay may katalagahan sa Kanya. At hindi po natin ito ginusto, ito pong lahat ay nandoon sa panukala ng ating Panginoon. No?
whether you are a believer or not a believer, may pagtatalaga lahat ng mga buhay dito sa mundong ibabaw. Praise the Lord. So doon po tayo mag-aaral ngayong gabi. So I would like to ask you undivided attention. Amen. At Acts chapter 13 verse 48 it says, "And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord. And as many as were ordained to eternal life believed." Sa Tagalog nga, meron bang Tagalog yan? Pwede bang basahin natin sandali yung Tagalog para mas maunawaan natin? So sabi rito, "At nang marinig ito ng mga hintil, at sila'y nangagalak, at niluwalhati nila ang salita ng Diyos, at nagsisampalataya," sino? "Ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan." So sino yung sumampalataya? Sila ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. "As many were ordained to eternal life believe," the Bible says. Now in 2 Timothy chapter 1 verse 9, sabi rito, Paul says, "And who have saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began." So sabi rito, praise God, na tayo niligtas, tinawag ng Diyos ng isang banal na pagkatawag, hindi ayon sa ating mga sariling gawa, sabi rito, bagkus ito'y ayon sa layunin at biyaya niya. Amen. Na tayo ay kanyang pinili kay Kristo Jesus bago palalangin ang sanlibutan, buhat pa ng walang hanggan. Nagbalangin ng Diyos ang kanyang mga salita. Mari na po tayo makupo lahat. So, sa gabing ito, ako po ay magbabahagi sa inyo. Binigyan ko po ng pamagat yung ating pong pag-aaral. Believing God by election of grace. Believing God by election of grace. Na maliwanag sa binasa natin kanina na ang mga mananampalataya, ang totoong mananampalataya ay sasampalataya sa Panginoon kahit na hindi ito katanggap-tanggap sa karamihan at maging sa isip ng tao. Yan ang aking ipuprove ngayon, Ipuprove ko po ngayon sa inyo kung paano yung mga totoong mga mananampalataya ay magagawa nilang sumampalataya kahit doon sa mga bagay na hindi kapanipaniwala. Sa mga bagay-bagay na mahirap tukuyin o magbigay ng parang proof or evidence. But yet, to us as believer, we could believe still, even though it is impossible, even though there's nothing to prove on that something na sinasabi, So, first of all, gusto ko pong sabihin sa ating lahat that believing God not always means understanding God. Okay, ulitin ko. Praise God. Pag sinabi po nating sumampalataya ka sa Diyos, ay hindi nangangahulugan lagi na kinakailangan maunawaan mo siya. Sapagkat may mga pagkakataon ang Diyos ay gumagawa ng mga bagay-bagay na tila baga salungat sa isip ng tao, salungat sa alam natin, salungat sa paniniwala ng isang tao at standard ng tao. Kaya nga last Sunday ay, di ba binanggit ko sa inyo last Sunday, kung paano hindi nagawa nung mga 70 disciple
na sundan ng Panginoon. Sila'y tumalikod. Kasi hindi nila matanggap yung sinabi ng Panginoon. Ano ba yung sinabi ng Panginoon? Na malibang kainin niyo yung aking laman, inumin niyo yung aking dugo, ay wala kayong buhay na walang hanggan. Di ba? At ang sabi ng mga 70 disciple na ito, sabi niya, anong klaseng aral, anong klaseng doktrina itong sinasabi sa atin? Kainin daw natin yung kanyang laman, inumin daw natin yung kanyang dugo. Di ba? Ginagawa tayong cannibal, ginagawa tayong vampira. Ay hindi natin pwedeng matanggap ito. Umalis na tayo dito. Di ba? And because of that saying, they were offended. Sila'y tumalikod dahil doon. And you know what? The Bible says, Jesus didn't even explain, hindi in-explain ng Panginoon kung ano yun. Hindi niya sinabi na, sandali, wag muna kayong malis. At ipapaliwanag ko sa inyo kung anong ibig sabihin nung kainin niyo yung laman ko, inumin niyo yung dugo ko. Hindi niya na in-explain yun. Bakit? Kasi alam din naman ng Panginoon na kahit explain niya yun, hindi pa rin sila maniniwala. Why? Because to begin with, mga kapatid, mga unbelievers sila. To begin with, wala silang pangalan doon sa Lamb's Book of Life. Di ba? Yun ang maliwanag doon. Kaya hindi na sinayang ng Panginoon, amen, yung panahon na paliwanag pa niya sa kanila kasi alam naman niya na hindi naman nila paniniwalaan kung ano yung sinabi ng Panginoon sa kanila. Bakit? Kilala niya na kasi yung mga tao na gano'n. Alam niya na they were talagang not ordained for eternal life. Alam niya na itong mga 70 disciple na ito ay sumusunod lamang sa Kanya dahil sa mga milagro, dahil sa mga signs and wonders, dahil lang doon sa mga nakikita nila na ginawa ng Panginoon. Doon lang sila na-amaze. So in other words, they are just following the Lord, amen, through their intellectual belief, amen, through emotion. Yun ang dahilan kung bakit, kapatid, hindi nila masundan ng Panginoon when it comes to supernatural things, when it comes to deep things of the Word of God. Kasi ang babaw ng kanilang pagkakilala at pagsunod sa Panginoon. Sumusunod lang sila doon dahil sa milagro, dahil sa tinapay na dumadami, dahil sa isda na dumadami, at lahat ng mga milagro na yon. Doon lang sila nagagalak. Kaya sabi nga nila, di ba, nung sila'y bumalik sa Panginoon, Panginoon, tama yung sinabi mo. We cast out devils in your name. Amen? Praise God. Nagpagaling kami ng mga may sakit at lahat. Nagawa namin lahat yun sa iyong pangalan. Pero sabi ng Panginoon, di ba? Huwag kayong magalak sa mga bagay na yan, kundi magalak kayo kung yung pangalan ninyo ay nakasulat sa langit. Di ba? So it means to say, hindi nakasulat yung pangalan nila sa langit kasi tinalikuran nila yung salita. Hindi sila itinalaga para doon sa buhay na walang hanggan. Can you say amen? Praise God. Bakit? Kasi pilit nilang inuunawa yung sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang intellectual na pangunawa through their own standard of understanding. You see? So, sila yung mga grupo ng mga intellectual. Sila yung mga grupo na actually walang revelation at wala talagang pananampalataya. You see? But, amen. Pero sa ating mga believers, pwede tayong sumampalataya kahit na hindi natin naunawaan. Sumasampalataya pa rin tayo. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, pati ba naman ikaw aalis? Ano sabi ni Pedro? Paki-explain mo nga sa akin, Panginoon, para maintindihan ko. Hindi niya na sinabi yun eh. Sinabi niya, kanino pa kami pupunta? Saan pa kami pupunta? Sa iyo lang namin narinig na may buhay na walang hanggan. Kaya nga kay Pedro binigay yung susi ng kaharian eh. Di ba? Kaya nga doon sa kanyang salita, doon itinayo ang iglesia sa pamamagitan ng kapahayagan. Because by revelation, alam ni Pedro na ang kahulugan ng pagkain ng laman at pag-inom ng dugo ng Panginoon ay nangangahulugan na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Amen? Yun ang naintindihan niya.
Praise the Lord. Kaya hindi po siya umalis sapagkat si Pedro ay tipot larawan ng totoong mananampalataya. Amen. Praise God. So, ganun ang kalagayan sa church. There is always three kinds of believers in the church. Diba? Yung unbelievers, pagkatapos yung make-believer, pagkatapos yung mga true believer. Saan kaya tayo dyan? Tayo po ba yung laging naghahanap muna ng explanation bago sumampalataya? Bago maniwala? Tayo po ba yung grupo na nagdududa pa rin? Pag-ewang-gewang pa rin yung ating pananampalataya? Nagdadalawang isip pa rin mga make-believer? O tayo kaya yung, amen, di na kinakailangan makarinig ng paliwanag, basta sumasampalataya tayo at alam natin na totoo yung naririnig natin sa salita ng Diyos. Amen? Praise God. You see? Yan ang pagkakaiba. Yan ang pagkakaiba. So the prophet said, they believe. Whether they could not explain or not, they still believe. Sino po yun? Tayo mga believers ng ating Panginoon. Kaya, kinote natin ito last Sunday, itong the rapture. Gusto ko ulitin muli itong quotation na ito. No? Ang sabi ng prophet dito sa message na the rapture, sabi niya, he didn't explain it. They have already seen the manifestation, the vindication of the Word of God for His age, made real and proved to them that He was that messenger of that age. And He didn't have to explain nothing. Those disciples might not have been able to explain it, but they believe it. Whether they could explain it or not, they sat right still and believe it. How could they tell if they were going to eat His flesh and drink His blood? Why? It was impossible for them to do it, but they believe it. Amen. Because they were what? Ordained. Ito po yung text natin kanina, di ba? They that are ordained to eternal life believe. Sila namang itinalaga sa buhay na walang hanggan ay sumampalataya. So they believe it whether they couldn't explain it or not. They still believe. Why? Because sabi doon, because they were chosen by God when? Before the foundation of the world. Diba? Ang pagpipili ng Panginoon, amen, ay doon sa kanyang kaisipan, bago pa niya lalangin ang buong sanlibutan. Okay? Tayo po ay inordain niya na. Tayo po ay tinalaga niya na sa buhay na walang hanggan. At gusto kong liwanagin ito, no? Kung tayo po ay talagang itinilaga na ng Diyos, okay, wala po sa ating kakayanan na hindi sasampalataya 100% sa salita. We will going to believe the Word of God whether we believe it or not, whether we understand it or not. We will believe the Word of God. Amen? Kahit hindi na kinakailangan pa ng explanation, hindi na kinakailangan pa ng maraming mga pruweba at mga ebidensya. Sa mga totoong mga believers that are ordained to eternal life, maniniwala tayo sa salita ng Diyos. Doon kasi tayo kumikilos, gumagana yung ating pagtingin sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito sa pamamagitan ng ating mga isip lang o intellectual lang na pangunawa. Now, there is a saying that says, seeing is believing. Di ba? Sabi nga ng mga tao, may kasabihan na, di ba, to see is to believe. Maniniwala ako kapag nakita ko. Maniniwala ako kapag naramdaman ko. Kapag narinig ko. In other words, sa hindi mananampalataya, okay, maniniwala sila kapag nararamdaman ang kanilang mga pandama. Nakabase yung kanilang paniniwala by their own senses.
Okay? By their own senses. But the prophet says, mali yun. Okay, sa mga believers, tayo, especially sa ating mga believers, pwede tayong maniwala sa isang bagay kahit hindi pa natin ito nakikita, hindi pa natin ito naririnig, hindi pa natin ito nararamdaman. Why? Because that is the essence of faith. Ang pananampalataya, ang ating pinapagana. Di ba? Hindi pa pwede na lalapit ka sa Panginoon na isip o intellectual lang ang gamitin mo. Kinakailangan, gamitin mo ang iyong pananampalataya sa Kanya. Remember, the Bible says, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ito yung mga bagay, patunay ng mga bagay-bagay na hindi nakikita. So, in other words, you venture beyond your senses. Kayo ay lumalagpas sa inyong mga pandama. Kung ano nararamdaman mo. Amen? Hindi nakabase yung paniniwala mo, pagsampalataya mo sa Diyos dahil sa iyong mga pandama, dahil sa iyong mga senses. Yan ang mga totoong mga mananampalataya. Nawalan natin na tayo ay nabubuhay sa mundong ito where people were driven by and motivated by sight. Okay? According to science, yan lagi ang piniprueba ng science, ng agham, na para maniwala ka, kinakailangan ay makita mo. Yun nga, to see is to believe. Praise God. Kaya, in this scientific age, makikita natin, in this Satan's Eden, makikita nyo kung ano yung trap ng kaaway. Pinapaganda niya itong kanyang kaharian dito sa lupa. At ang tao ay hangang-hanga sila kasi yung kanilang mga senses sa katawan nila ay ang tawag dito, praise God, na yun ang nai-enhance, na i-connect sila doon. Because of the visual and the audio and lahat ng mga effects na nakikita natin through science and computer, naniniwala yung mga tao. Di ba? Ito yung panahon na yun. Kung makikita nyo na halos yung mga imposibleng mga bagay na ipapakita nila na parang totoo. And because ang tao, nakarely siya doon sa kanyang natural sight, amen, ng kanyang senses, nakaka-captivate siya. Nahi-hypnotize, na-amaze siya doon sa gawa ng mga Hollywood director, kung sino-sinong mga nag-iimbento ng kung ano mga bagay. Now, yun mga kapatid, ang paraan ng dyablo para dayain niya yung tao. Di ba? Dinadaan niya sa natural na paraan. Kasi nga, ang terrestrial na ito, ang katawan na ito, nakabase lang siya doon sa mga bagay-bagay na nahahawakan niya. Bagay-bagay na nalalasahan niya. Bagay-bagay na nakikita niya. Doon siya nakabase. Pero tayo mga mananampalataya, we go beyond that. Amen? Tayo ay lumalagpas doon sa kung anong nararamdaman ng ating mga katawan. Because we dwell in the realm of the supernatural. We don't dwell in the natural. Naintindihan nyo? Praise God. Hindi tayo po nakatingin dito sa terrestrial na ito kung ito'y mag-a-agree o hindi. Kung ito ay sasang-ayon dun sa bagay na nakikita niya, nararamdaman niya. Because we are extraterrestrial. Sana nasusundan niyo ako mga kapatid. So, ang science, lagi niyang pinapaintindi yung mga bagay-bagay sa pamamagitan ng mga bagay-bagay na nakikita, naririnig. But
to us as a believer, hindi ito lagi-laging totoo. Sapagkat, sometimes, ang dyablo ay nabubuhay sa tinatawag nating kasinungalingan. Alam natin na lahat ng nakikita natin dito sa mundo, actually, hindi totoo. And the real thing is those things that are invisible. All the things that you see in this world will not, amen? Praise God. Hindi ito tatagal. No? It will not last. It will not last. It will what? It will pass away. Heaven and earth will pass away, but God's word will never pass away. Tama? So, praise God. Ang science kasi, kapag hindi ito scientifically proven, then to them it is not true or it doesn't exist. Kaya ang science ay laging salungat sa Biblia. Although true science will never contradict the Bible, but those who are, disregarding the Bible, and they make the science absolute, marami pong mga bagay-bagay na maaring hindi mapatunayan ng siyensya na kayang patunayan ng salita ng Diyos. Okay, sundan niyo ako mga kapatid. So, to us, that doesn't mean na pag hindi scientifically proven ay hindi nag-i-exist o hindi totoo. But that is contrary to us as a believer because we believe though it is not been proven. Naniniwala tayo sa isang bagay kahit hindi pa ito napatunayan. You have that ability in you to believe. Praise God. Even though it is not been proven yet. Now, let's go to Genesis chapter 1, verse 1. Ang sabi po ng Biblia, in the beginning, God created the heaven and the earth. Okay? Tama? Yan ang unang-unang sulat, pasimula. Pagbukas ng Biblia, Genesis 1, verse 1, in the beginning, God, what? Created the heaven and the earth. Ibabalikan natin yung talata na yan. Punta naman po tayo dun sa John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. Okay. So both of them, sino nagsulat po ng Genesis? It was Moses. Siyang unang nagsulat ng unang 5 book of the Bible. Yung Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, si Moises, Prophet Moises ang nagsulat niyan. Okay. Now, the question is, nung sinulat ba niya yung Biblia, nandun ba siya at nanunood nung ginagawa ng Panginoon ang lahat ng bagay? Present ba siya? No. Wala pa siya doon. Di ba? Wala namang eyewitness when God created the heaven and the earth. Kasi wala pang tao. Tama? Wala pang tao. At wala rin makapagpapatunay na Moses. Kung tatanungin mo si Moses, paano mo nasabi na in the beginning God created the heaven and the earth? Bakit? Nakita mo ba? Napanood mo ba? Amen. Kaya sasabihin ni Moses, wala ako doon. Pero alam natin na ang sabi sa Biblia, na ang mga katulad ni Moses na mga propeta ay ipinapakita sa kanila yung mga bagay-bagay na nangyari in the past at mangyayari in the future. Those are prophets. Amen. And by vision, nagagawa nilang ilahad, nagagawa nilang isulat yung mga bagay na tapos na at yung mga bagay na panghinaharap. And Moses was the prophet of God.
And I believe Moses was being taken into a heavenly realm. Amen? Doon sa dimension na yun. At ipinakita sa kanya kung paano nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen? And by inspiration, nagawa niyang i-describe kung ano yung mga nangyayari. That even during that time, wala pa namang salita. Hindi naman sinabi ng Panginoon, Moses, kumuha ka ng papel, isulat mo, in the beginning, I created the heaven and the earth. Period. At pagkatapos, ganito ang sumunod na nangyari. Then the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And then, sabi doon, the Spirit of God moved upon the waters. Now, hindi diniktahan ng Panginoon si Moises. Kundi nung tinitingnan niya lahat, para isang panorama ang lang nangyari, siya na ang nagsusulat. Amen? Sinusulat niya na lahat. Ang mga nakikita niya, why? Because he was a prophet of God. Paano niya nalaman na yung serpente kinuusap niya ang babae? Paano niya nalaman na dinarya ng serpente yung babae? Nakita niya lahat eh. And by inspiration, praise God, he entered into the thought of God, at pagkatapos na isulat niya lahat yung mga bagay na nangyari. Can you say amen? Praise God. Why? Because he was a prophet of God. Now, the same true with John. The Bible says, he also saw before the beginning. Ang nakikita mga kapatid ni John ay lumagpas pa doon sa pasimula nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Dahil ang nakita ni Juan ay nakita niya yung salita. Sabi niya, in the beginning was the Word. At ang sabi ng propeta, that word comes from the Greek word logos, nang ibig sabihin nun, a plan, a thought. Diba? A thought that is expressed. Amen. So yun ang nakita niya. Nakita niya yung plano ng Diyos. Kung ano yung iniisip ng Diyos bago niya lalangin ang lahat ng bagay. Diba? Well, if you were in the days of John, sabihin mo, nung nagsusulat siya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, nung nagsusulat si Juan. Well, pwede mo siyang tanungin, John, paano mo nalaman na before God created, may Word? Ano yun? Paano mo nalaman? Well, kasi ang explanation niyan, John was also a prophet of God. At propeta lang ang maaring makapangunawa nung bagay na. Propeta lang ang maaring pwedeng bumalik doon sa nakalipas. Amen? At pinakita ng Panginoon sa kanya, dinala siya sa pamamagitan ng isang tinatawag nating vision, praise God, at dinala siya sa realm na yun upang makita niya kung ano yung iniisip ng Diyos bago niya nalangin ang lahat ng mga bagay. Di ba? Amen. At yan ay salita ng Diyos na pinaniniwalaan natin. Bagay na ibinigay sa kanyang mga lingkod. Na hindi man natin maipaliwanag, hindi man maipaliwanag din ni John, basta nakita lang niya yun, amen, pero sumasampalataya ka. Sumasampalataya tayo lahat na may ganong pangyayari. Tama? Praise God. Now, science will not believe that. Hindi paniniwalaan ng science yan because ang paniwala ng science, basta meron na lang lumitaw ang planeta, lumitaw ang mga bituin, basta ayon na lang sa nangyari na walang supreme being, walang Diyos na nagladlad ng lahat ng bagay na yan. Walang lumikha sa mga bagay na yan. Nagkaroon na lang ng hangin, nagkaroon na lang ng tubig, walang Diyos sa kanila ganun. Bakit? Kasi they could not explain it. Bakit? Kasi wala silang eyewitness, meron bang isang scientist na nandun na? Amen? Nung pasimula at nakita niya lahat, ang pasimula ng lahat, wala eh. Pero, amen. Pero, sa atin, may mga propeta. Amen? Na sila'y dinadala ng Diyos sa mga panahon na yun
para ipaliwanag ko anong nangyari. Para ipaliwanag ko yung mga bagay-bagay ng mga invisible. Kung ano yung mga visible ngayon, ay nagmula yan dyan sa mga bagay-bagay na invisible. Di ba? Can you say amen? Praise God. Hallelujah. Well, scientists or science may not believe because there is no eyewitness. Sino eyewitness sa'yo? Moses. Sino eyewitness sa'yo? John. Wala silang mga eyewitnesses. But these things happen, nangyari, at naniniwala tayo. Why? Because in Hebrews chapter 11, verse 3, ang sabi rito, through what? Through faith. Okay? The Bible says, through faith, we understand the words were framed by the Word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. So, anong ginagamit natin dito? Hindi tayo gumagamit ng anumang scientifically evidence to believe, but the Bible says, through faith we understand. Sa pamamagitan ng pananampalataya lahat, naniniwala tayo na hinulmahan, hinubog, nilikha ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang salita. Right? Yung mga bagay-bagay na hindi nakikita ay galing sa mga bagay-bagay na minsan yung bagay-bagay na nakikita ay galing sa bagay na hindi nakikita. Okay? Well, I tell you, kapag kayo po ay mga mananampalataya, pagkatapos naghahanap pa kayo ng pruweba, ng ebidensya, that means to say, hindi kayo believer. That means to say, wala kayong pananampalataya. You see? The moment you need a proof to believe on something that the Word of God says, that means to say, you don't have faith. Diba? Praise God. Because itong mga tao na ito, nakita nila by vision. Wala sila ipinakitang scientific proof sa mga tao. Basta sinabi lang nila, nakita ko yung salita, sabi ni John, nakasama ng Diyos at ang salita ay ang Diyos, sabi niya. Sabi mga kapatid ni Moises, nakita ko, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Amen. Wala pa namang telescope doon. Wala pa mga kung ano ng mga gadget noon para magsabing mayroong ang Diyos na lumikha. But we believe, naniniwala tayo kay Moises, naniniwala tayo kay John. How much more sa prophet ng Diyos na pinadala niya sa panahon nito? Nasabi niya, hali kayo, dadalhin ko kayo doon sa likod ng kaisipan ng Diyos at silipin natin yung back parts of God's mind. So si Brother Branham, he went beyond the Word. Kasi pumunta siya doon sa back parts of God's mind. Nasabi niya, alam niyo ba, noon si Elohim, na ibig sabihin niya ay the self-existing one. Sabi niya, may mga attributes siya as a father. Nandyan sa kanya lahat yung mga attributes na yan. Diba? Alam niyo na to, diba? Na siya ay healer, redeemer, savior, comforter, lahat. Amen. Noong mga attributes na yun, ay nandoon na gusto niya daw i-display. Gusto niyang ihayag yung mga attributes niya yun. At bahagi tayo ng Diyos. At ang sabi nga ng prophet, sabi niya, alam niyo ba, na bagamat Diyos siya dati, o Diyos na siya, amen, ay hindi pa siya matawag na Diyos? Hindi ko sinasabing hindi siya pwedeng maging Diyos. Iba po yung hindi matawag na Diyos. Kasi may mga iba, ay grabe naman pala yung Diyos nyo. Hindi pala Diyos. Hindi, Diyos siya. Kaya lang, hindi pa siya matawag na Diyos kasi sa kabila na nandoon lahat ng kanyang mga katangian yun, wala pang mga recipient noon kasi wala pa siyang nililikhang mga kanyang mga creation. Di ba? Hindi pa niya ma-display yun, hindi pa niya magawa yung padama kasi there is no creation yet. So he wasn't God to begin with because God is what? Is the object of worship. Wala pang sumasamba sa kanya. Naintindihan natin? So when He created angels to begin with, no,
doon na po siya naging Diyos. Kasi meron ng mga anghel na pumapalakpak. Meron ng mga anghel na sumasamba. Amen. Praise God. So, nung nilikha niya na lahat ng mga bagay, the stars, the moons, amen, He created Adam and Eve. He created man. So, doon niya na unti-unting na-display lahat ng kanyang mga attributes. You see? Praise God. So, yung Diyos na hindi nakikita, mahirap na intindihin, ay unti-unting naintindihan na ng tao. Okay, now, gusto kong basahin po itong quote na ito sa Believe from the Heart. Sabi rito, it's because we try to mix the intellectual with the supernatural. Yun. Nakinig mabuti. Hindi pa pwede daw mag-mix, magsama yung intellectual, ito, yung isip, yung sariling karunungan natin with the supernatural. Ano yung supernatural? Ito yung mga bagay-bagay na labas sa natural, sa supernatural eh. Di ba? Labas doon sa katanggap-tanggap sa atin. Sabi ng prophet, sabi niya, they have no dealing with each other at all. Intellectuals will say one thing, and supernatural will say another. And any man that's ever led by the Spirit of God does not take any thought of any intellectual, but is led by his heart, by the Spirit of God. Okay? He's misunderstood. Now, ito yung bagay kung minsan, tayong mga believers, hindi nila tayo masakyan. Hindi nila tayo maintindihan. Kaya pagka minsan, sabi na nga ng prophet, sabi niya, tayo ay mga oddball sa mga tao. Hindi nila tayo maintindihan. Bakit? Kasi magkaiba yung realm natin sa mga hindi sumasampalataya. Sila, amen, sa natural, tayo sa supernatural. Di ba? Magkaiba talaga yon. Okay? Magkaiba talaga yon. Right. Now, meron po akong statement na sasabihin sa inyo, pakinggan niyo mabuti. Sabi rito, no, the absence of, somebody say, there's a saying, the absence of evidence is not the absence of evidence. Oh. Makinig kayo mabuti. The absence of evidence is not the absence of evidence. Parang ang hirap, hindi ano. Ibig sabihin, hindi nangangahulugan na pag walang ebidensya, amen, ay nangangahulugan na walang nangyari o walang bagay na, for example lang po, para ma-explain ko mabuti sa inyo. Okay. Halimbawa, ako po ay ninakawan. Ako ay ninakawan. Okay? At may alam akong nagnakaw sa akin. Okay? Pero wala akong ebidensya. Wala akong ebidensya. Pero alam ko, siya yung nagnakaw. Wala nga lang po akong may pakitang ebidensya. Ibig sabihin, it is not always true that if there is no evidence, you are telling a lie. Hindi nangangahulugan na pag wala kang ebidensya, ay hindi totoo yung sinasabi mo. Kasi wala kang ebidensya eh. Di ba? Praise God. Nasusundan niyo ako mga kapatid? Amen. Kasi marahil, yung bagay na ginawa, krimen o whatever, malinis yung pagkagagawa, wala ebidensya. Pero that doesn't mean na hindi siya yung gumawa ng krimen na yon. Kasi walang naiwan na ebidensya. Yan ang nasusundan niyo ko. Praise God. Now, the same true with God. Praise God. I may not give you the evidence that God exists, but that doesn't mean that there is no God. Naintindihan niyo ako? Well, kung pero maghahamon sa akin dito, paano mo masasabi na may Diyos? Ipakita mo nga sa akin ang Diyos. Eh, wala akong may pakita. Pero that doesn't mean na walang Diyos.
Di ba? Nasusundan niyo ako? Hindi porkit walang ebidensya ay ibig sabihin, amen, ay hindi totoo yung bagay na yung tinatayuan o pinaniniwalaan. Because in connection with God, di ba? Hindi man tayo makapagbigay ng ebidensya. Oh, bakit? Sinasabi mong may impyerno at langit. Bakit? Nakapunta ka na ba sa impyerno? Nakita mo na ba ang langit? Di ba? Yung mga pilosopo, gano'n, di ba? Yung mga ateista. Ano kung maniniwala sa iyo hindi mo pa nga nakikita yung Diyos mo Hindi mo pa nakikita yung langit, pero sabi mo may langit at may Diyos. Why? Because to see is to believe sila They need an evidence. But that doesn't mean you don't show any evidence. That doesn't mean na walang Diyos, walang impyerno, at walang langit. Di ba? That doesn't mean that God did not exist. You see? Naalala ko tuloy isang kwento patungkol sa isang ateista. Iwan ko si Brother Branham yung nangangaral. Nangangaral si Brother Branham, amen, at sinasabi ng ateista, I don't believe with what you are preaching. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mong Diyos. Walang Diyos, walang Diyos. I don't believe in God. Di ba? Amen. So si Brother Branham ay nag-isip, paano ko kaya ito mapapaniwala na may Diyos? Ateista siya You don't believe in God. God doesn't exist, sabi niya. Walang Diyos. When nag-isip si Brother Branham, sabi niya, ano kayang gagawin ko para mapaniwala ko itong taon ito na may Diyos? Alam mo ginawa ni Brother Branham? Kumuha siya ng panyo. Nung kumuha siya ng panyo, sabi niya, alam mo Brad, naniniwala ako na may Diyos. At ang Diyos ay itong panyo. Sabi niya, ito ang Diyos. Sabi niya, sabi ng ateista, hindi ako naniniwala na yan ay Diyos. O tignan mo. Ibig sabihin, may pinaniniwalaan ka na Diyos. Kasi hindi ka naniniwala na hindi ito Diyos. Di may Diyos ka palang pinaniniwalaan. Nakot yung ateista na yun Amen. Meron pala siya understanding na may Diyos at hindi yung panyo. Di ba? Amen. Praise God. You see? So, maraming mga pangyayari sa Bible we may not see kung ano nangyari sa panahon ni Noah. And I don't care kung wala silang makitang proof that there is Noah's Ark, pero meron naman talaga nakitang Noah's Ark. Di ba? I don't care if science don't believe that there is an antediluvian delusion or a judgment. Di ba? Na may baha sa panahon ni Noah at nagunaw ang maraming mga tao sa panahon ni Noah. Kung meron ba yung scientific proof na may ganon. Di ba? Praise God. I don't believe. Amen. Sabi nila, kung may panahon na yan kay Noah. At hindi kami naniniwala dun sa sinasabi ng Biblia na si Abraham ay 100 years old, saka si Sarah 90 years old, pagkatapos nagkaroon pa rin sila ng anak. Because imposible na yun. Medicine will say, imposible na yun. See? Diba? At hindi rin kami maniniwala na si Moises, gumawa ng maraming mga salot at ganito at lahat. Amen? Sa panahon niya. Amen? Hindi kami maniwala na may kinausap siya nung burning bush na yung dahon na yun ay hindi na natutupok. Amen? Hindi nasusunog pero nagliliyab. Amen? Hindi kami naniniwala doon. At isa pa sa pinakamahirap paniwalaan ay panahon ni Joshua. Bilang sinasabi ng scripture, sa panahon ni Joshua, pinahinto ni Joshua ang araw. Sabi niya, son, stop. At tuminto yung araw. Mamaya may mga koto kung mabasahin. Ha? Panahon mga kapatid ni Shadrach, Meshach, Abednego, nung tinapos sila doon sa pugon, 7 times pang pinainit kasi hindi sila maniwalang hindi sila nasusunog. Pinainit pa ng pinainit. Ni walang balahibo mga kapatid na nasunog sa kanilang katawan. Ano yung scientific proof? Paano yung ba't hindi sila nasunog? Amen? Si Elijah hindi namatay. Amen? Si Pablo tinuklaw ng ahas, hindi naman namatay.
Lalo pa kaya si Brother Branham, ang daming mga milagrong nangyari sa kanila. Amen? Sa ministry niya, na mahirap intindihin in a natural way. Walang medical proof, walang scientific proof. Paano nangyari yung mga bagay na yon? But yet it happened. At siya lang yung propeta, siya lang yung evangelist na talagang genuine. Hindi fake yung kanyang pagpapagaling. Yung makilala niyo yung pangalan mo ganito. First step pa lang tayong nag-meet. Pangalan mo si ganito. Nakatira ka sa ganitong bahay. Ang number ng bahay mo ganito. Ganyan. Ikaw ay nadisgrasya 25 years ago. Ngayon, kaya ka nagkaroon ng fracture, kaya ka nagkaroon ng sakit na ganyan. Kasi ganito, kasi ganyan. Kilala niya yung tao. Kaya ang tawag nga sa kanya, mga kapatid, faith healer. Mental telepathy lang yan. Yung ginagawa ni Branham, false prophet yan. Pero hindi Ipinakita, binindicate ni Lord. Di ba? Yung halo sa kanyang ulo. That this is a vindicated prophet of God. Hallelujah. Kaya titignan natin ang Hebrews chapter 11. By faith lahat doon, di ba? By faith Noah, by faith Abraham, by faith Moses, by faith Joshua, by faith lahat. Ibig sabihin, mga kapatid, nagawa nila lahat yun sa pamamagitan ng supernatural. Hindi sila gumawa ng bagay na tanggap ng natural or ito'y madaling intindihin. Paano nila napabagsak yung wall of Jericho? Ang kapal-kapal nun. Wala naman silang dinamita. Wala naman silang ginamit ng mga bomba at bulldozer. Di ba? Ano ang kanilang ginawa? Ang ginawa nila mga kapatid, nag-ikot lang. Di ba? Kumbaga, yun ay isang bagay na parang unnatural. In other words, mga kapatid, itong mga sundalo, itong mga pare, di ba? Nag-ikot lang sila. Anong ginawa nila? Umikot lang sila ng 7 beses. Magmarcha ka lang. Ang kapal-kapal, mga kapatid, ng wall of Jericho. Sabi ng Panginoon, paano namin pababagsakin ito? Sabi ni Joshua, ang kapal-kapal nitong defense, nitong mga nandito sa Jericho. Sabi ni Lord, dali lang yan. Magmarcha lang kayo. This is very unnatural. Yeah, iikot ka lang, marcha lang. But it happened. Bumagsak yung wall of Jericho. Na-conquer nila ang Jericho sa pamamagitan ng pagmamarcha lang. You see? Kasi, amen, iba ang isip ng Diyos, iba ang paraan ng Diyos. Tama? Amen? Kung paraan natin, malang sabihin natin, hindi pwede, hindi uubra, Lord. Pero sabi ng Panginoon, my thoughts are not your thought. My ways are not your ways. Whew, praise the Lord. Okay, ito na lang. Babasahin na natin, mga kapatid, yung mga quotation na ito. Then we will be closing. Sabi niya sa If God Be With Us, ganito. As I preached the other day on a paradox. Listen, ang paradox, ang ibig sabihin ng word na paradox, unbelievable but it's true. Hindi ka panipaniwala pero nangyari. Totoo. Sabi niya, when Joshua stopped the sun, Becky back there said, Daddy, he couldn't stop the sun. Said, the word will stop. He stopped the word. Ibig sabihin siguro yung earth. I said, he stopped the sun. God don't make any mistake in His Bible. Said, how could He stop the sun? The sun don't even run. The sun stands still. I said, but that missile out there wasn't what He was talking about. This sun that was traveling and making it light across the earth. That's the sun He stopped. I don't know what God did to bring it to pass, but He stopped the sun. The sun was going this way. The sun on the earth. The reflection of the sun. The missile out there, I didn't a million miles of it.
or million miles, but the reflection of the sun that was traveling across the earth from day to night. That's what Joshua commanded to stand still, and it stopped. A paradox, it is something that is unbelievable, yet it's true. So that's unbelievable, but it's true. Alam niyo naman kasi, si Brother Branham, kung ano sinabi ng salita ng Diyos, hindi niya pwedeng bawasan at dagdagan niya. Pag sinabi yan, the sun stopped, although yung sun daw hindi naman umiikot, kundi yung earth ang umiikot sa sun, but we believe. Di ba? Amen. Why? It's a paradox. You see, Joshua commanded to stand still, and it stopped. Hindi ka panipaniwala, pero nangyari. At naniniwala tayo. Science don't believe that. How about the Immaculate Conception? Yung virgin birth. Paano sila maniniwala doon? Paano magkakaroon ng conception, amen, kung walang pagsasama? Pero nangyari, ipinanganak si Lord nang walang pagsasama sa lalaki at babae, si Maria sa si Jose. Immaculate Conception niya eh. Hindi yung may paliwanag ng medisina, ng science. But it happened. Amen. Alam nyo, nagkwento pa nga sa akin eh, na lahat tayo, meron tayong chromosomes. 26 yata yung chromosomes natin sa dugo natin. Ganon. May nagkwento sa akin na may isang parang mga grupo ng mga researcher. Praise God. Yung mga researcher na ito, nakita nila ang isang parang experiment or discovery. Umiiyak sila. Umiiyak sila. At tinanong sila, ba't kayo umiiyak? Amen. Kaya sila umiiyak kasi nakuha pala nila yung dugo ng Panginoon. May fragment pa sila nakuha ang dugo ng Panginoon. At in-examine nila yon. At alam nyo, ang na-discover nila, iba yung chromosomes ng Panginoon. Kalahati lang. In other words, sabi nila, wala talagang halong dugo ng tao ang Panginoon. Walang dugo ni Maria, walang dugo ni Jose. Bakit kasi yung dugo niya? Dugo ng Diyos talaga. Yung laman niya, laman ng Diyos. That body is the body of God. That blood is the blood of God. You see? Who could believe resurrection? May nabuhay muli. Eh yung mga tao na yun na leader ng mga organisasyon at reliyon, namatay sila lahat. Pero paano nila paniniwalaan na yung Panginoon natin nabuhay na maguli? Merong pagkabuhay na maguli. Pilit pa nga, di ba? Pilit pa nga itago ng mga pari na ang Panginoon nabuhay na maguli. Kasi imposible yun na may taong nabuhay na maguli. Amen? Pag sabihin mo, rapture. Yung mga tao, pagtatawanan ka, ano yung rapture? Darating yung panahon, mababago yung katawan namin. Amen? Bibigyan kami ng katawan na bago, hindi na mamamatay. Ha? Pagtatawanan ka lang. Ano yan? Nasisiraan na ba kayo ng bait? Ano yung rapture na yan? Hindi totoo yung rapture na yan. Anong scientific proof ng rapture na yan? You see? They don't believe in rapture. Why? Kasi hindi naman sila talaga supernatural eh. They are not ordained to eternal life. Pero pasalamat kayo kasi may kakayanan kayong sumampalataya kahit na hindi ninyo nakita pa at wala pang ebidensya. Bakit? Ang ginagamit nyo ay pananampalataya. And faith is what? A revelation from God. Palagpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Tayong lahat tumayo. Praise the Lord. Glory to God. So that is where tayo po ay itinayo sa pananampalataya. Ang iglesia titinayo sa bato ng kapahayagan. Ito'y itinayo sa, amen, sa kapahayagan ng salita ng Diyos. That is where the church is being built upon the rock of revelation. Praise the Lord. Meron ba tayong prayer request? Okay? Hallelujah. Tayong lahat tayo, praise the Lord.
Pasalamat sa Panginoon. Are you blessed? Amen. Praise God. Salamat sa gabing ito dahil kahit paano meron tayong ginanap na gawain natin ngayong gabi. At praise God. Ibang-iba rin po kasi mga kapatid na meron po tayong ganitong gawain na liban sa linggo lang, meron din tayong gawain na nagkakasama-sama tayo in a physical way. Praise God. At naniniwala ako mga kapatid na ito po ay kalooban ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Pwede ba tayong umawit sa ating Panginoon? At praise the Lord. Let's just say, thank God. Amen, amen. Amen. Praise the Lord. Awitin natin itong chorus ulit. Sa biyaya mo, magpapatuloy ako sa sariling lakas, kundi sa pag-ibig mong wagat sa iyong salita. Magtitiwala ako, yamang nalalaman ko, ang buhay ko'y hawak mo, mayroong lakas hanggang wakas. Dahil sa biyaya mo, sa biyaya. Abitin natin muli sa uling pagkakataon. Sa biyaya mo, magpapatuloy ako di sariling lakas, kundi sa pag-ibig mong wagas sa iyong salita. Magtitiwala ako, yamang nalalaman ko, ang buhay ko'y hawak mo, mayroong lakas hanggang wakas. Dahil sa biyaya mo, sa biyaya mo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat, Lord. Hindi sa aming sariling lakas, kundi sa biyaya mo, Lord. Kaya namin nagawang sumampalataya. Kaya namin nagawa na paglingkuran ka. It's all by your grace alone. Kung wala po ang iyong biyaya sa amin, Lord, di namin kayang maglingkod. Di namin kayang magpatuloy. Di namin makayang magpakatapat sa iyo kung wala po kayong biyaya sa amin. Kung wala po ang buhay na nandun sa aming mga kaluluwa, hindi kami makapagpapatuloy. Wala kaming desire para sa iyo. Tatalikod kami, kakalimutan ka namin, hindi ka namin uunahin sa buhay namin. Wala kang halaga sa amin, Lord. Mas mahalaga pa sa amin ang mga bagay dito sa mundo. Kasi wala kaming buhay na mabula sa iyo.
Subalit sila na may mga buhay na walang hanggan at naitalaga na bago palalangin ng sanlibutan, hindi nila magagawang matiis kayo. Hindi nila magagawang kalimutan kayo. Hindi nila magagawang talikuran kayo. Hindi nila kayo matiis, Lord. Magpapakatapat sila kahit may mga pagsubok, kahit may mga sagabal sa buhay. Hindi nila kalilimutan, Panginoon, ang iyong ginawa sa kanila. Hindi nila babalikan ang mga kamunduhan. Hindi nila, Panginoon, mamahalin ang kamunduhan. Sapagkat wala sa kanila, Lord, wala sa kanilang puso ang tumalikod, ang magsawa, ang Lord, magwalang bahala, Panginoon, sa lahat ng bagay na makalangit, kundi Lord, mamahalin nila ang iyong salita. Iibigin nila kayo ng buong lakas, buong isip, buong kaluluwa nila. Yan ang mga totoong itinilaga sa buhay na walang hanggan. Alam nila ng mahalaga sa mundong ito ay ang paglingkuran ka. Gawin kung anong kalooban mo sa kanilang buhay. Hindi sila nag-iisip ng makalupa. Nag-iisip sila ng mga bagay-bagay na makalangit. Alam nila, Panginoon, ang buhay dito sa mundo may hangganan. Alam nila, Lord God, na may dahilan kung bakit inilagay niyo kami sa lupang ito. Para lalo namin higit na makilala kayo na aming Panginoon at manunubos. Alam namin, Panginoon, na hindi sa aming lakas magagawa namin mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok sa panahon namin ito, kundi Lord, sa biyaya mo lang lahat. Dahil kami tinalaga mo na, nilagay mo ng pangalan namin doon sa aklat ng kordero, wala nang maaring, Lord, umagaw sa amin. Kami, Lord, ay iniingatan mo, Lord, sa iyong mga palad. Wala nang maari, Panginoon, na maaring hadlang sa buhay na ito. Walang maaring makapanghiwalay sa amin, Lord, sa iyo. Sa pag-ibig namin sa iyo, Lord. O God, ibibigay namin, Panginoon, lahat sa iyo, Lord. Sapagat ngayon na unawaan na namin ang dahilan kung bakit naririto po kami sa mundong ibabaw. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat nakatanggap ng iyong salita. Pagpalaan niyo po ang aking mga kapatid na narito ngayong gabi, na naglaan ng kanilang oras. Maaaring ito'y labas sa kanilang comfort zone. Maaaring sila ngayon ay dapat natutulog na, Panginoon, na papahinga na, pero narito sila ngayon. Dahil alam nila, Panginoon, mas mahalaga ang iyong gawain. Mas mahalaga, Panginoon, ang bawat sandali na kami nasa iyong presensya. Ito nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kapanatagan at kapayapaan sa puso namin. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, at sa mga hindi po, Lord, namin ang kapiling ngayon, bigyan niyo po sila ng desire in their heart, Lord. O Lord, na sila, Panginoon Diyos, o God, ay makapiling din namin, Panginoon, sa ganitong uri ng pagtitipon. Lord, alam namin, Panginoon God, hallelujah, na malapit ka nang babalik. At napakahalaga na wag namin sayangin ang bawat sandali ng mga pagtitipon. Pagpalain mo rin po sila, Panginoon. Pagpalain mo lahat na nakarinig ng iyong salita, O God, sa gabing ito. At sa lahat po ng may mga prayer request, may mga pangailangan, kagalingan sa katawan, Panginoon, pagalingin mo ang bawat may karamdaman na Lord, kayo, Panginoon, ang maging manggagamot nila sa oras na ito. Sa lahat po ng mga kapatid na nangangailangan, Lord, ng kalakasan spiritually, palakasin mo ang kanilang mga spiritual na kalagayan, Lord, upang makapagpatuloy sila hanggang sa panahon na sila, Lord, kunin mo sa araw ng pag-aagaw. Salamat, Panginoon, O God, sa gabi ito. We thank you, Lord. We thank you, Lord, for the word, O God. Ingatan niyo po ang aking mga kapatid sa kanilang pag-uwi.
sa kanilang mga tahanan. Paratingin niyo po sila na maayos, hawiin niyo lahat ng anumang mga hindi ka nasnay sa kanilang daan. Ingatan niyo sila, suguin yung mga anghel niyo, Lord, upang sila igabayan at dalhin pabalik sa kanilang mga bahay. Salamat, Panginoon, God, muli sa gabing ito. Binabalik po namin sa iyo ang lahat ng kapurihan sa pangalan namin, Panginoon Kristo. Amen and amen. Pagpalain tayo ng Panginoon ngayong gabi. Praise God. Kamayan natin ang bawat isa. Say, God bless you all. Praise the Lord.